At eto nga, i-unbox na natin yung manabili kong pasalubong sa Japan. Para sa akin nga yung box na to kasi meron siyang from this to this. Hoy, ang feeling! Kabado 20 nga kami nung nasa airport kami kasi hinarang kami ng costo. Pero wala naman silang nakita, kundi yung kagandahan ko lang. Eto pala yung pinakamahal na binili ko sa Japan, itong coach na ba? Pagbigyan nyo na ako kasi madalang lang yan. Halos pasalubong nga yung mga binili ko para sa mga kaibigan ko. At sana hindi masira yung mga ngipin nyo. Pero hindi ko nga natiis, nabuksan ko yung isang box. Isa kasi sa mga sikat na white chocolate sa Japan. Cookie nga siya, tapos sakto lang yung tamis niya. Kaya hindi nyo ko masisisi kung nabudol ako sa mga chocolates dito. Isa pala sa love language ko, yung giving gift. Kaya kapag ako yung binibigyan, sobrang na-appreciate ko. Hoy, wag ka lang magparinig dahil tapos na yung birthday mo. Meron pa namang Pasko at New Year, baka naman. Akala ko mag-a-unbox lang ako, pero bakit may mukbang na nagagana? Pasensya na kayo, hindi mapigilan ng katakawan ko, no? Bumili nga din ako ng lip balm para sa mga kaibigan ko, para kissable lips naman sila. Isa din sa nabudol ako, etong cooling water. Lalo na dito sa Pilipinas, laging mainit. Kapag gusto mong lumamig yung pakiramdam mo, gagamitin mo lang tong cooling water. As in, pagpahid mo dito, ang lamig niya talaga. Parang siya lamig na sa akin. Aray ko. Basta kapag ginagamit ko to, parang bagong ligo ulit ako. Bumili din pala ako ng mga noodles dito para kapag walang ulam, ito yung kakainin ko. Alam niyo naman ako, nagiging daga ako kapag madaling araw, no? Bumili nga din pala ako ng 2 cup. Kapag kasi nasa labas ako, feeling celebrity ako. Na para bang ang dami nagpapapicture sa akin. Hoy, biglang naging dancer eh. Nagpabili nga si Bunso na maraming KitKat. Ayaw niya nga ipamigay to kasi mauubos niya daw. Aba, kung meron siya, meron din akong matcha KitKat. Opo, mahilig din ako sa lasang damo. Pati yung mga pampaganda ko, binili ko na rin. Siyempre, kailangan nag-i-invest din tayo sa sarili natin. Kapag naman nafe-feel kong pagod o mahapdi na yung mata ko, ginagamit ko tong eyebrow. At kahit mga artista, ito yung ginagamit nila, kaya feeling artista din ako. Sabi ni ate, ito daw yung pinaka-spicy nila na. At sa kulay pa lang yan, nakakatakot na. At least kapag amoy kanal na talaga yung bibig mo, saktong-sakto to sa'yo. Yung kagandahan dito, parang meron silang sticky no. Kung saan dito mo ilalagay yung gum na nakain mo. In fairness, kahit yung mga kaibigan ko, hindi kinakaya, no? Ang galing nga ni Bunso, kapag bumibili ako ng pasulubong, sumasabay din siya. Kaya minsan hindi ko na namamalayan, nadodoble na pala yung gastos ko. Eto na nga yung pangmaramihan nating chocolate. Sabi ko talaga sa sarili ko, kailangan kong ipamigay lahat to. Kasi kapag naiwan sa ref yan, makakain ko lahat. Ganon ako kasweet to. Sa mga pinamili ko, para na rin ako nagpasabay. What if mag-change career na tayo, no? Hoy, ayoko mawala si from this to this. Napasobra nga yung mga binili kong matcha na chocolate. Parang gusto ko yatang mamigay ng mga ganito. Bigla ko tuloy naalala nung bata ako, si ate nagpapadala lagi ng balikbayan ba? Yung mga pinaggamitan na bag at damit ni ate napupunta sa akin. Tapos kapag merong mga chocolates, lagi ako nakikipag-unahan, no? Pero iba na ngayon kasi ako na yung bumibili at nagbibigay. Medyo nabubusog na nga ako kakamukbang, kaya bago ko makalimutan, iinom muna ako ng Ovarsit. Kaya kung nakaka-experience kayo ng hormonal acne o kaya hindi nagiging regular yung period nyo, pwede to sa inyo. Eto nga din yung nakatulong sa akin sa PCOS ko. At yung pagiging toyoin mo, maiiwasan din. Nako, kung alam nyo lang, every 2 months bago ako mag-mens. Pero ngayon, every month na ako nagpiperiod. Kaya sa kapwa babae ko dyan, alagaan nyo yung sarili nyo. Ngayon, balik na ulit tayo sa mga pasalubong ko. Nung nasa airport pa nga lang kami, gusto ko na talaga tong tikman. Eh kasi naman, matcha flavor din siya. Eto yung gusto ko, yung medyo mapait pero sweet. Bumili nga din pala ako ng sleepwear. Gusto ko kasi kahit natutulog ako, iba-iba yung damit ko. Kaya naman binilhan ko din si mama. Bago kasi kami mag-Japan, talagang pinaalala niya na sa akin hanggang sa pag-uwi. Kung meron si mama, meron din si papa. Yan din yung lagi kong pinapaalala sa sarili ko na huwag masyadong mahigpit sa pera. Kaya hanggat kaya kong bilhin, bibilhin ko sa kanila. Ah, di ba nag-match pa kami ng nanay ko? Hindi mo na ako